mamatay yung motor natin for 5 seconds. Tapos after 5 seconds, ma-open. Hello guys, sa video na to, pag-usapan natin ngayon ang automatic starting and stopping motor control circuit. Meron tayong ano dito, power circuit at saka motor control circuit natin. So tingnan muna natin yung motor control circuit natin. Ito yung circuit breaker. Tingnan nyo lang tingnan nyo lang itong mga subscript dito, no, para malaman nyo kung ano yan siya dito sa motor control circuit natin. So yun, ito may 3-piece circuit breaker tayo, magnetic contactor, overload relay, saka 3-piece motor natin. Nandito naman sa motor control circuit natin, meron tayong miniature circuit breaker, single piece lang to, dalawa, Q1 para sa line 1 sa line 2, emergency stop button, stop pause button, start pause button, relay, tapos overload relay, normally close 9596, and then yung kanina, yung circuit breaker. And then ito, maintaining contact sa natin, sa circuit. It's really ito. Maintaining contact from our relay natin since yung start first button lang to. Kapag start pindutin mo yan, magbabalik yan sa open, kaya kailangan natin ng maintaining contact. Dito sa rang to naman, ito yung normally open from relay natin, no? Normally open, and then normally close from relay 2 natin, and then magnetic contactor natin, and then light indicator, green yung kulay dito kapag tatakbo yung motor, ibig sabihin yung magnetic contactor naka-on, yung motor naka-on, may ilaw tong kulay green na to. Tapos sa third rung, isa itong magnetic contactor, normally open, papunta sa on-off delay timer natin. On-off delay timer TT1 yung subscription. And then, meron siyang time na naka-indicate dito na 10 seconds. So, malalaman natin yan kung ano ibig sabihin yung 10 seconds mamaya kapag tatakbo na yung circuit natin. And then ito, normally open from the auxiliary of on-off delay timer natin. Kapag magkatapos na itong magbilang, magkuklose to. Saglit lang. So, kailangan natin ng maintaining contact. No? Maintaining contact. And then, dito, meron tayong off delay timer din na 5 seconds. 5 seconds siya. 5 seconds yung giset natin dito. And then, ito yung relay 2 natin. So, relay, itong maintaining contact natin dito is from the relay 2 natin. And then, dito, meron tayong normally close na auxiliary from on-off delay timer 2 natin. So, yan. 5 seconds. Tapos, after 5 seconds, mag-open to. Then, dito, sa pang-anim na rung natin, normally close stop indicator natin. So, kapag walang nag-standby yung motor, ilaw to, ay normally close man. Yung magnetic contactor natin hindi na-energize. And then, dito, overload relay 9897, normally open. Kapag mag-trigger yung overload relay natin, ilaw tong trip indication niya. So, subukan natin yan iparan tong motor control, na automatic starting and stopping. So, natin yon yung circuit breaker 3-piece, and then single phase circuit breaker miniature. Boom, umilaw yung light indicator na naka-standby yung motor natin. Itong kulay orange nito, ibig sabihin meron na tayong ng current na nakaabang sa mga natin, mga wires. And then, subukan natin i-start yung motor natin. Kapag i-start natin to, itong maintaining contact, mag-close to na normally open kasi ma-energize yung relay 1 natin. As well as ito, dahil ma-energize yung relay 1 natin, mag-open din ito. Ay, mag-close ito. So, mag-i-energize yung natin, yung magnetic contactor. Pag nag-energize yung magnetic contactor, yung normally open dito, mag-normally close na.
Pagkatapos nun, magbibilang na tong ano natin. Since may power na papunta dito sa on off delay timer 1 natin, magbibilang na tong on off delay timer natin for 10 seconds. And then after 10 seconds, mag-close ito. Tapos mag-open lang saglit lang. Tapos ma-energize to. Ma-energize to ang on off delay timer to natin as well as din yung relay to. So kapag ma-energize yung relay to, mag-normally open ito. So tingnan natin Boom. K1 nag-normally close. K1 tong auxiliary from magnetic contactor natin. Tapos yung on off delay timer natin nagbilang na 14 seconds, no? Nag-on yung motor natin. And then pagkatapos ng bilang niya 14 seconds, mag-close tong normally open. Mag-close, na-energize yung relay natin sa on-off delay timer natin. Tapos yan, pagkatapos yung mag-energize, yan natin. Mamatay yung motor natin for 5 seconds. Tapos after 5 seconds, ma-open, mag-under ulit kasi meron tayong interlocking na galing sa relay 2 natin. After 5 seconds, mag-normally open to, kaya yung relay 2 ma-de-energize, mag-close to. So, mag-maantar yung motor natin. So, and then, kapag i-stop natin, i-stop. Pag-stop natin, makikita natin dito na nag-standby yung motor natin. Ilaw yung red, nag-standby yung motor. Start ulit. I-trip natin yung motor pa. Mag-ilaw yung trip indication. Kasi yung normally close kanina, 9596, nag-open yung normally open kanina, nag-close na 9897. So, i-reset nyo lang yung overload relay. Tapos start natin ulit. Mabilay siya 14 seconds, naka-on. Naka-on siya. And then, after 10 seconds, mamatay yung motor for 5 seconds. And then, on siya ulit for 10 seconds. And then, kung emergency stop natin siya, boom. Walang ilaw lahat. Walang ilaw sa red, walang ilaw sa trip indication, walang ilaw din sa kasi giligay ko siya na tawag nitong dito siya na for gilagay yung natin, yung wire at sa trip. So wala. I-reset nyo lang yung emergency stop button, tapos start nyo ulit. So andar ng motor natin for 10 seconds. After 10 seconds, patay siya. So yun guys, sana may natutunan kayo sa panibagong video natin ngayon. At kung may mga katanungan kayo or mga request na ipapagawa sa akin, i-comment nyo lang po. Salamat.